Purihin ang Panginoon. Sino pa masaya na narito sa gawain ng Diyos? Praise the Lord. I'm so excited. I am blessed because of God's Word. No? Ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay, nagbibigay sa atin ng kasariwaan. No? The more you go deeper to the Word of God, the more you will experience the goodness of God. And sa nakalipas na buwan, pinag-usapan natin yung covenant. Napakaganda ng covenant, mga kapatid. Yung tawag ni Lord sa atin, covenant niya yun. Yung pagliligtas ng Panginoon sa iyo, covenant niya yun. Pagpapatawad niya sa iyo, covenant niya yun. Pagpapagaling, pag-ingat ng iyong buhay, covenant ng Diyos yun sa iyo. Amen? Kaya wag po tayong lalayo, wag tayong aalis sa covenant ng Diyos. Sapagkat kayong humaga, pag-usapan natin yung kahalagahan nito. No? Napakahalaga ng pagsunod, pagpapanatili natin sa covenant ng Diyos, at nawa ngayong umaga, pagkalooban ka ng Panginoon ng kaunawaan, na maintindihan mo yung consequences, no? Yung kainatnan, kapag ka ikaw ay umalis sa covenant. Kaya I pray to the Lord that you will stay, you will remain in His covenant. Remain in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is God's covenant for us. Amen? Siya yung tipan sa atin ng Panginoon. So ngayong umaga, ako po ay mangungusap sa paksang the importance of obedience to God's covenant. Ang kahalagahan ng pagsunod sa tipan ng Diyos. Our God is the God of covenant. Huwag natin kalilimutan na ang Diyos ay covenant God. God requires us to be obedient to His covenant. Nire-require ng Diyos, inuobliga ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga anak na maging masunurin, maging matapat sa kanyang covenant because everything God says and does is based on His covenant. Lahat ng sinasabi, ginagawa ng Diyos ay nakabase sa kanyang covenant. Hindi lumalabas ang Diyos sa kanyang covenant. Nananatili siya sa kanyang covenant. And God's covenant is a solemn promise. Ang covenant ng Diyos ay seryosong pangako ng Panginoon. At ito'y nagre-represent ng unbreakable agreement with His people. So yung covenant ng Diyos ay nagre-represent ng kanyang unbreakable agreement. Yung agreement niya na hindi pwedeng labagin. Yung agreement na hindi pwedeng sirain. At ito'y merong consequences kapag ito'y binrek natin. No, kapag tayo lumabas sa kanyang covenant. Kaya napakahalaga po ng covenant. So tingnan po natin sinasabi ng banal na kasulatan sa Psalm 105 verse 7. Sabi diyan, He is the Lord our God. Siya ang Panginoon, ang ating Diyos. His judgments are in all the earth. Ang kanyang kahatulan ay nasa buong sansinukob, sa buong mundo, yung judgment ng Panginoon. Kaya hindi pwede sabihin ng tao, hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, hindi nakikita ng Diyos ang kanyang ginagawa. No, hindi. Ang Diyos ang sovereign. Siya ang nakakakita, siya ang merong kahatulan sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. And the Bible says in verse 8, He remembers His covenant. Inaala-ala niya lagi ang kanyang tipan. Nananatili siya sa kanyang tipan. Pinangahawakan niyang matibay ang kanyang tipan. He always remember His covenant. He remembers His covenant forever. Now, take that word forever. So yung tipan ng Diyos forever. It is the word which He commanded. Ito yung kanyang salita na kanyang ipinag-utos sa libot-libong salinlahi. For 1,000 generation. Bawat generation ng Diyos merong covenant. At sa generation natin, meron siyang covenant sa atin. Meron siyang covenant sa bawat isa, sa bawat individual na tao. God is a personal God and He has that personal covenant sa iyo. Regardless of your status in life. No? Bata ka man, o matanda ka, lalaki ka o babae, may covenant ang Diyos sa iyo. May tipan ng Diyos sa iyo. At inaala-ala niya yung kanyang tipan, at ito yung kanyang salita, no? Kaya nga ang Diyos, no, kanyang sinasabi, kanyang ginagawa, ito yung kanyang covenant.
base sa kanyang covenant. He remembers His covenant forever, the word which He commanded for 1,000 generations. Ito yung kanyang word. Kaya ang Bible, covenant ng Diyos yan, the Old and New Covenant. And He wants us to focus, to be aware, to be conscious and mindful of His covenant, na atin pong aalalahanin, atin pong iisipin, uunawain ang kanyang covenant. Verse 9, it says, the covenant which He made with Abraham. Ito yung kanyang covenant na kanyang binigay kay Abraham, o ginawa kay Abraham, and it is His oath to Isaac. Ito yung kanyang sinumpaang pangako, His oath kay Isaac. And verse 10, it says, and confirm it to Jacob. Kinonfirm niya ito, pinagtibay niya kay Jacob bilang isang tuntunin as a statute, tuntunin. And to Israel as an everlasting covenant. When God declared His covenant, it is an everlasting covenant to Abraham, to our ancestors in the faith, Abraham, Isaac, and Jacob. At kasama tayo rito. Because Galatians 3:29 says, if we are in Christ Jesus, then we are descendants of Abraham, and therefore, we are heirs of the promises of God. Tagapagmana tayo ng mga pangako ng Diyos. Can we give God the praise? So yung pinag-uusapan po natin ditong covenant na laging inaalaala ng Panginoon, binigay niya sa ating mga ninuno. At ang Diyos sa bawat henerasyon ay nagbibigay ng kanyang covenant at nais ng Diyos na ang kanyang covenant ay panghawakan. Manatili ka sa covenant, huwag kang aalis, huwag kang lalayo. There are times merong atake ng kaaway, there are times merong temptation, there are times merong mga ginagawang kaaway para ikaw ay patigilin, to deceive you, to divert you, but I want you, because God wants you to remain in His covenant. God wants you. Nais ng Diyos manatili ka. So makikita po natin dito, God remembers His covenant, and His covenant is His word. Yung covenant ng Diyos, ito yung kanyang salita, ito yung kanyang ipinag-utos na dapat sundin, ito yung kanyang covenant, sinumpaang pangako kay Isaac, kay Isaac, ito yung naging statute, tuntunin sa Israel, and it is an everlasting covenant. The Word of God is an everlasting covenant. Now, makinig po tayo magbuti mga kapatid. Napakahalaga sa Diyos ang covenant. Kung ito'y mahalaga sa Diyos, dapat mahalaga ito sa atin. Kung ito'y importante sa Diyos, ito yung priority ng Diyos, lahat ng sinasabi at ginagawa ng Diyos ay nakabase sa kanyang covenant, dapat tayo bilang mga anak ng Diyos at sumasampalataya sa Kanya, manatili tayo doon sa covenant. Amen? Manatili tayo sa kanyang covenant, huwag tayong aalis, huwag tayong lalayo sapagkat may pagpapala. Sa covenant ng Diyos, nakapaloob lahat ng resources ng Diyos. Pagpapala ng Diyos, kabutihan ng Diyos, kapayapaan ng Diyos, kasaganaan ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, nandun sa kanyang covenant. The more we stay, the more we remain in His covenant, the more we are protected. Apart from the covenant of God, yun ang danger. At makikita po natin yun mamaya. So, the question today is, bakit mahalaga na sumunod sa tipan ng Diyos? Why is it important to obey the covenant of God? Bakit mahalaga ito? Kasi mahalaga sa Diyos eh. Priority ito ng Diyos na dapat nating sundin, dapat nating gawin, dapat tayong manatili, pakaingatan natin, at tayo po ay sumunod sa kanyang covenant. Bakit mahalaga ito? Una po, because obedience to the covenant of God will make our life productive. Amen? Ang pagsunod sa tipan ng Diyos ay pagkakaroon ng buhay na mabunga. No? Productive life. Sino gusto ng productive life? Yan. Nakapaloob sa tipan ng Diyos ang mabungang buhay, productive life. When we obey the covenant of God, God will make your life, my life, our life productive. Amen? So, because of obedience, we can look at the promise of God. Kapag ikaw ay sumusunod, nanatili ka sa kanyang tipan, naka-focus ka sa kanyang tipan, you are aware, conscious, mindful of His covenant, then, God said, Leviticus 26 verse 3, He said the word, if you walk, the word walk, it means if you live in my statutes and keep my commandments, take note, His commandments is His word, it is His covenant, and perform them.
In other words, sundin ito. Gawin ito. So ano gagawin ng Panginoon? Verse 4. God said, I will. When God said, I will, ibig sabihin, no? Wala siyang ibang gagawin kundi yun lang. I will. In other words, He is a sovereign God na kapag sinabi niyang I will, gagawin niya. He said the word, I will give you rain in its season. The land shall yield its produce. Now, take note of this, no? Minsan sa atin, hindi natin ito na pagpapahalaga ng ulan, eh. Para sa atin, minsan pagka ang ulan parang, ano ba yan? Bakit umulan? Lalabas pa naman ako. Pero pagka sa thinking, sa isip ng magsasaka, pag sinabing ulan, ang thinking niya, ang isip niya, mabungang buhay. Productive life. Kasi ang ulan ay nagbibigay ng bunga. Amen? Kasi lahat tayo, laki tayo sa syudad. No? Pero pagka ikaw laki ka sa probinsya, laki ka sa farm, no? Ayaw mo na yung mga halaman mo, ayaw mo na yung mga tanim mo ay malalanta. Kasi walang ulan. Ang ulan ay nagbibigay ng pagpapasariwa ng buhay. Pagbubunga ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, I will give you rain. Bibigyan ko kayo ng ulan. Rain in the Bible speaks about the presence, the power of the Holy Spirit. Bibigyan ko kayo ng ulan sa tamang kapanahunan at ang lupain ay magbibigay ng kanyang ani at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. Purihin ng Panginoon. Merong pagbubunga because God said, I will. Take note of His word, of His promise, of His word, I will. And He said in verse 5, your threshing shall last till the time of harvest. Sabi niya, yung pag-iik mo ay aabot hanggang sa pag-aani. No? Nagigik ka pa, merong pag-aani at ang pag-aani ay aabot sa panahon ng pag-ahasik. Ibig sabihin, umani ka na, tapos pag-ahasik ka pa. Yun ang tinatawag na productive life. Productive land. Because of obedience to the covenant. Yung sinabi niya ito sa Israel at sinasabi niya ito sa mga spiritual Israel. Tayo yon. Kasama tayo sa covenant. That if you will obey to His covenant, He will make your life productive. Kaya sabi niya rito, your threshing shall last till the time of harvest, and the harvest shall last till the time of sowing. Sa wikang Tagalog, ang yung pag-gig ay abot hanggang sa pag-aani at ang pag-aani ay abot sa panahon ng pag-asik at kakainin ninyo ang inyong pagkain hanggang magkaroon kayo ng sapat at mabuhay kayo ng tiwasay sa inyong lupain. And you will dwell in your land safely. That's the blessing of obedience to His covenant. Kaya mahalaga ang pagsunod sa tipan ng Diyos. Napakahalaga ng nananatili tayo. No? Iniingatan natin at sinusunod natin ang kanyang tipan. That is the first. Second, obedience to the covenant of God will make your life, our life, peaceful. Sino gusto ng mapayapang buhay? Mapayapa ka. Hindi ka aligaga, hindi ka nag-aalala, hindi ka nababalisa. Sino may gusto ng ganung klaseng buhay? Mapayapa ka. Amen? No, hindi ka nangangamba. Kasi ang pagsunod sa tipan ng Diyos ay buhay na mapayapa. Obedience to the covenant of God will make our life, your life, peaceful. So tingnan natin sinasabi ng Panginoon, pangalawang pangako niya, Leviticus 26 verse 6. And God said, I will. Take note of the word, I will. No? I will give peace in the land. I will give peace to you. And you shall lie down and none will make you afraid. No, mahiga ka, makatulog ka, wala kang katatakutan. Hindi ka mababalisa, hindi ka mag-aalala. Amen? That is the blessing, the benefit of the covenant. When you obey, when you stay, when you remain in His covenant, kapag iningatan mo. Kaya God said, lagi siya sabi, keep my covenant, keep my covenant. In other words, manatili ka sa covenant. Ingatan mo ang kanyang tipan. Sumunod ka sa kanyang tipan. Bakit? Kasi gagawin niyang productive ang iyong buhay. Gagawin niya mabunga ang iyong buhay. Pangalawa, gagawin kanyang mapayapa.
Alam mo, sa panahon natin ngayon, maraming tao aligaga, nababalisa, nangangamba, nag-aalala. Pero may sagot ang Diyos eh. Ang sagot ng Diyos, just obey. Just stay in His covenant. And I will give peace to you. I will give peace in the land. Sabi niya, magbibigay ako ng kapayapaan sa inyong lupain. Kayo'y makakatulog ng walang kinatatakutan. Aalisin ko sa lupain ang mababangis na hayop. I will rid the land of evil beasts. And the sword, sabi dito, yung tabak. No? Ibig sabihin, pagka sinabi kasi tabak ito ay yung kapahamakan nito No? Hindi dadaan ng tabak, hindi dadaan ng kamatayan sa iyong lupain, sa iyong buhay. Iingatan ka ng Panginoon. And we will talk about that later. So, tingnan po natin sinasabi nitong verse 7. It says, you will chase your enemies. Habulin mo yung kaaway. And they shall fall by the sword before you. Mabubuwal sila sa harapan nyo sa pamagitan ng tabak. Hindi ikaw yung hahabulin ng kaaway. Ikaw ang mga habol. No? Hindi ka matatakot. Tayo minsan natatakot, pag nadaan ka, habulin ka ng aso, takbo ka naman, di ba? Hindi ka habulin ng aso. Ikaw ang hahabol sa aso, tatakbo sa'yo. Why? Because you are in His covenant. And God said, I will make your life productive, I will make your life peaceful, and you will chase your enemies. And it says in verse 8, His promise, 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight. 5 sa inyo, habulin nyo ang 100, at ang 100 sa inyo, habulin nyo, palalayasin ninyo, yung inyong kaaway, yung 10,000 kaaway. Your enemies shall fall by the sword before you. Spiritually speaking, yung kaaway mo ay babagsak sa pamagitan ng sword. Ano yung sword na yun? It is the sword of the Lord. Praise the Lord. Are you with me? Are you excited? Alam niyo mga kapatid, pinakamatinding pag-aaral ko ng salita ng Diyos ay ang covenant ng Panginoon. Ipinaunawa sa akin ng Panginoon yung covenant. Because I have this prayer. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of our understanding be enlightened, maliwanagan yung ating pagkaunawa, for us to know the hope of our calling. Maintindihan mo yung tawag sa'yo. Maintindihan mo yung kayamanan na available sa'yo. Maintindihan mo yung kapangyarihan na para sa'yo. Amen? Can we give God a praise? Binubuksan ng Diyos ang ating pagkaunawa. Binubuksan ng Diyos ang ating pong kaisipan sa pamagitan ng pagkaunawa sa Kanyang covenant. Ang Diyos ay Diyos ng covenant. Ingatan natin ang Kanyang covenant. Manatili tayo sa Kanyang covenant. Sumunod tayo sa Kanyang covenant. Kasi gagawin niyang productive ang iyong buhay. Gagawin Kanyang mabunga. No? Gagawin Kanyang mapayapa. At pangatlo, ano gagawin ng Panginoon? Gagawin Kanyang masagana. Obedience to the covenant of God will make your life, our life, prosperous. Amen? Sino gusto ng prosperous na buhay? Hindi mo lang babanggitin na masaganang bagong taon sa iyo. Kundi ikaw mismo nakakaranas ka o nararanasan mo yung masaganang bagong taon. Yung masaganang taon sa iyong buhay. Paano yon? Kasi ang pagsusitipan sa tipan ng Diyos ay buhay na masagana. Sabi ng Leviticus 26 verse 9. Basahin natin ng malakas, sabay-sabay tayo. Ready? Okay na lang po. Ready? Go! Favorably and make you fruitful, multiply you, and what? Confirm my covenant with you. Amen? Iko-confirm. Pagtitibayin ng Diyos sa iyo ang Kanyang tipan. Dahil ikaw ay sumunod, dahil ikaw ay nanatili sa Kanyang tipan, sabi niya, titingnan kita ng mayroong kagandahang loob. Lilingapin kita, sabi ng Panginoon. Gagawin kong mabunga ang iyong buhay. Pararamihin ko kayo. Pagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. You see, the word favorably, being fruitful, multiply, it means prosperous life. Amen? Masaganang buhay yan. Masaganang buhay kapag ang Diyos nakatingin sa iyo ng mayroong kagandahang loob. That you will become the apple of God's eyes. That God will honor you, that God will exalt you, that God will promote you, because promotion does not come from the east or from the west. Promotion, blessings, prosperity comes from the Lord. Amen? Can we give Him the praise? Prosperous life.
prosperous. Masaganang buhay. Kaya sabi sa Amplified Bible, it says, I will turn toward you with favor. Sabi niya, titingin ako sa iyo na may favor, may paglingap, may kagandahang loob. And I will make you fruitful. Gagawin kitang fruitful. Gagawin kitang masagana. And I will multiply you. No? Imumultiply ka ni Lord. Dadami yung katulad mo na mabuti ang kalooban. Dadami yung katulad mo na pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin, pati ang pamilya mo kasama sa pagpapala ng Diyos, extended para sa iyong mga kamag-anakan. Amen. Purihin ang Panginoon. You see, kapag ang Diyos nakipag-covenant sa isang tao, damay ang kanyang buong pamilya. Kaya sabi ni Joshua, Joshua 24, verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit? Kasi naranasan niya yung tipan ng Diyos, naranasan niya yung pagpapala ng Diyos, naranasan niya yung mabungang buhay, naranasan niya yung mapayapang buhay, masaganang buhay, and therefore, kasama ang kanyang pamilya. Amen? Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your family. Kasama ang pamilya. Bakit tapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kasama pamilya mo. Amen. Kaya'y mabunga, kaya'y mapayapa, kaya'y masagana. Sino nagsasabi niyon? Ang Diyos, sinasabi niya sa kanyang salita. Sinasabi niya sa mga taong nananatili sa kanyang tipan. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa tipan ng Diyos. Pakatapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang magbabackslide. Huwag kang tatalikod. Huwag kang magre-resign kay Lord. Amen? Amen? Huwag kang lalayo sa Kanya. Na kay Lord ang pagpapala. Kaya nga yung prodigal son Di ba yung prodigal son in Luke chapter 15, nung umalis siya sa tatay niya, ano nangyari sa kanya? Naging miserable yung buhay niya. Naging kawawa ang buhay niya. Kaya sabi niya, sa bahay ng tatay ko, daming pagkain Pinaghahanda siya ng kanyang mga servants Samantalang ako, ang kinakain ko rito, yung ipa, yung dumi. No, natuto siyang kumain ng kanin baboy Bakit? Napakalayo niya sa kanyang tatay. Napakalayo niya sa tipan. Umalis siya sa tipan Umalis siya sa covenant Alam niyo, sa buong buhay ko, mga kapatid, nakita ko ang mga taong naging miserable ang buhay, naging kawawa ang buhay nang umalis sila sa Diyos. Pag umalis ka sa Diyos, umalis ka sa kanyang tipan. Kasi ang Diyos at ang kanyang covenant, iisa. Ang covenant niya ay ang kanyang salita. God said, I will not break nor alter the words that comes out of my lips. Amen? So ang Diyos at ang kanyang salita, iisa. So he said, I will turn toward you with favor and regard and make you fruitful and multiply you, and I will establish and confirm my covenant. Ang ganda sa sinabi sa Leviticus 26 verse 10. Sabi diyan, you shall eat the old harvest. Kakainin mo pa yung unang yung harvest mo. And clear out the old because of the new. Sa wikang Tagalog, ang iyong ani ay magiging sobra-sobra. O sa mga magsasaka yun. O para sa mga empleyado, ang iyong sweldo ay magiging sobra-sobra. Naniwala kayo doon? Ang iyong komisyon ay magiging sobra-sobra. Are you with me? Tatagal sa mahabang panahon, sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin, sa dami ng inyong suswelduhin, sa dami ng inyong magiging komisyon, ilalabas ninyo ang mga luma nyo pang mga naimbak. At, of course, because of the new. Are you with me? This is the blessing of obedience. Napakatindi ng pagpapala, ng resulta, ng pagsunod sa tipan ng Diyos. Mabungang buhay, mapayapang buhay, saan ka pa? Mabunga ka na, mapayapa ka pa. Ang iba, may pera nga sila, no? Nakatira nga sa magandang bahay, pero hindi sila mapayapa. Bakit natatakot sila, nangangamba sila? Pero ang mga nasa tipan ng Diyos, nasa covenant ng Diyos, mabunga, mapayapa. No? Pinagpala ka ng Panginoon. Masaganang buhay. Purihin ang Diyos at pang-apat, obedience to the covenant of God will make your life, our life, what? Protected. Protected ka ng covenant. Amen? If you stay in the covenant of God, if you stay in His Word, you are protected. No? Ilalayo ka ng Diyos sa kapahamakan, ilalayo ka niya sa sakit at karamdaman, ilalayo ka ng Diyos sa kamatayan. No? Ang tawag doon, yung tinatawag na fullness of life. Kasi may mga taong namatay nang hindi pa nila oras.
No, nakasunod sa Bible yun eh. May mga taong namatay nang hindi pa nila oras. Hindi nagkaroon tinatawag na fullness or full life na na-enjoy nila ang full life nila. But because of the covenant, if you will stay, if you will remain, if you will be aware and conscious and mindful of His covenant at talagang ikaw susunod ka sa Panginoon, mananatili ka sa Kanya, you will be protected. Ingatan ka ng Panginoon. Bakit ang pagsunod sa tipan ng Diyos ay buhay na nasa pag-iingat ng Diyos? You see, the covenant of God will ensure your life, our life's protection. God will protect you. Sabi mo sa katabi mo, ingatan ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Protected ka ng kanyang covenant. Amen? Sabi niya sa Leviticus 26 verse 11, God said, I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. Maninirahan ako sa kalagitnaan niyo at hindi ko kayo pabayaan. Sabi niya, I will set my tabernacle. No, the word tabernacle in Hebrew is mishkan, na ang ibig sabihin, dwelling place of God. God said, I will dwell with you. He would dwell in the secret place of the Most High, shall abide under the power, under the shadow of the Almighty. You see, God will protect you. If God's presence dwells in your life, in our midst, in your family, then His protection will be in your life and in your family. Yung kanyang pag-iingat ay nasa iyo at sa iyong pamilya at maging sa lahat ng meron ka. Pati ang iyong finances, ang savings mo, iingatan ng Panginoon. Bakit? Kasi mananahan siya sa iyo. God will protect you. Amen? Panglima, obedience to the covenant of God will make our life, your life, powerful. Powerful. Makapangyarihan. Ang pagsunod, pananatili sa tipan ng Diyos ay buhay na makapangyarihan. Sabi ng Leviticus 26 verse 12, God said, I will. Take note of His word, I will. I will set my tabernacle among you. I will walk among you and be your God. Kaya nga si Moses, sabi niya sa Panginoon, kung di ka sasama sa amin, huwag mo na kaming dalhin sa promised land. Kasi naintindihan niya na yung presence ng Diyos ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan para mapaalis ang lahat ng masasamang espiritu sa kanilang buhay at sa lugar na kanilang pupuntahan. It is through the covenant of God that God will protect you, that God will make your life powerful. And so therefore, if the presence of God is with you, it will be a powerful life. Makapangyariang buhay kapag ang presence ng Panginoon ay nasa iyo. And the presence of God will dwell because of His covenant, of His word. Amen? Ito yung 5 pagpapala. Now, let's talk about the consequences of disobedience. Para mabigyan tayo ng information through the Word of God. The consequences. Leviticus 26 verse 14, it says, but, ngunit, kung hindi kayo makikinig sa akin, sabi ng Panginoon, if you do not obey me and do not observe all these commandments, if you will not observe, if you are not watchful to His commandments, to His word, to His covenant. Verse 15, sabi niya, if you despise, kung iyong tatanggihan ng aking mga batas, if you will despise my statutes, tuntunin, batas ng Panginoon, if your soul abhors my judgment, kung kasusuklaman mo ang aking mga hatol, sabi niya, kung tatanggihan mo, kasusuklaman mo, hindi mo tutuparin, that you do not perform all my commandments. God said, and break my covenant. When we disobey His word, it means breaking of His covenant. Pagsira, paglabag sa kanyang tipan. Sabi niya, gagawin ko ito. So what are the consequences of disobedience to the covenant of God? Number 1, terror and diseases. Sindak at karamdaman. Ang mga taong sumusuway sa tipan ng Diyos, sumusuway sa kalooban ng Panginoon, sila makaranas ng sindak at karamdaman.
Yung magkakaroon ka ng matinding takot. Because Leviticus 26 verse 16 sabi dyan, and God said, I will. When He said, I will bless you because of your obedience, then I will appoint terror over you because of disobedience. Ang assignment, ang appointment ng terror ay para sa mga lumalabas, sumisira sa tipan ng Diyos. God said, I will even appoint. You see, God said, I will allow. In other words, I will allow terror over you, wasting disease and fever, which shall consume the eyes and cause sorrow of heart. Ilalagay ko sa gitna ninyong sindak, ang nag-aapoy na lagnat, yung matinding fever, nasisira sa mata. May mga tao na kapag matindi yung fever, yung kanyang mata talagang nasisira, nagkakaroon ng pagkabulag eh. So ito ay consequences eh. Ito ay resulta o kinainatnan ng pagsuway. Paglabag sa kalooban ng Diyos sa kanyang tipan at unti-unting kikitil ng buhay. Cause sorrow, and you shall sow your seed in vain, for your enemy shall eat it. That is the danger of disobedience. Pangalawa, defeat and failure. Pagkatalo at kabiguan sa buhay. Yung mga taong lumampas o lumabas sa tipan ng Diyos, lumaranas ng pagkatalo at matinding kabiguan sa buhay. Leviticus 26 verse 17, God said, I will set my face against you. You shall be defeated by your enemies. Ikaw ay matatalo. Daranas talaga ng pagkatalo at kabiguan sa buhay. Kasi kapag natalo ka, daranas ng failure o matinding kabiguan. It says, those who hate you shall reign over you. Yung namumuhi sa iyo, mamamahala sa iyo. You shall flee when no one pursues you. Ibig sabihin, tatakas ka kahit na walang humahabol sa iyo. So yun yung consequences. Isa itong dahilan ng pagsuway. Dahil sa pagsuway sa Diyos, daranas na matinding sindak at karamdaman. Pangalawa, mararanasan ng defeat at failure. Kapatid, bakit natin ito sinasabi? Because ang Diyos ay fair. Parehas ang Diyos. Binibigay ng Diyos sa atin ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Nasa pagsunod, ang pagpapala, ang mabuting buhay, ang pananatili sa Kanya, nandoon ang kagantihan. Kapahamakan, karamdaman, kabiguan sa pagsuway. Pangatlo, 7 times of punishment. Matindi ito mga kapatid. 7 beses na kaparusahan sa mga taong kinasuklaman ang salita ng Diyos, sa mga taong nireject ang Diyos, sa mga taong nilabag ang tipan ng Diyos sa kanilang buhay, sa mga taong tumalikod sa Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang tatalikod. Huwag kang lalayo. Kahit na matinding pagsubok, si Job, nung nakaranas sa matinding pagsubok sa kanyang buhay, hindi siya lumayo sa Diyos. Kahit kaano katindi, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Nandiyan ang Diyos nakatingin sa iyo. Tinitingnan lang ng Diyos ang iyong katapatan, ang iyong pagsunod sa Kanya. Kasi kahit gaano katindi ang laban, mga kapatid, God causes all things to work together for the good of those who love Him. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Kaya lang mabigat ito kapag naranasan ito ng mga taong talagang kanilang sinuway ang Diyos, kanilang kinalaban ng Diyos sa kanilang buhay at nilabag nilang kanyang salita. Sabi nito ng verse 18, Leviticus 26 verse 18, after all this, if you do not obey me, God said, if you do not obey me, kung hindi ka susunod sa akin, then I will punish you 7 times more for your sins. Kapag hindi ka sumunod, parurusahan kita ng higit pa sa 7 ulit dahil sa iyong kasalanan. Mga kapatid, bakit natin ito pinakikinggan? Bakit ito pinapalam sa atin ng Panginoon? Because of the consequences of breaking His covenant. 7 beses ng kaparusahan. Another consequences is, number 4 is depression. Ano ibig sabihin ng depression? Ito yung malalim na kalungkutan. Dumarating ang malalim na kalungkutan sa isang tao kapag dati may pera siya, dati masagana ang buhay niya, pagkatapos all of a sudden biglang nawala. O nasa kapangyarihan siya, pagkatapos biglang nawala. Leviticus 26 verse 19, unang sentence, God said, I will break the pride of your power. I will break. Sisirain ko ang kahambugan ng iyong lakas. Kasi pag ang tao nasa kapangyarihan, nasa position, he has possession also, he has money. Talagang
antindi niya, nagiging proud, full of ego. And God said, I will break. And the result of that is depression. Kaya yung ibang tao, pag nawala ng pera, yung mga negosyante, di ba? Di ba? Nagsusuicide sila because of this depression. And number 5, another result, another consequences is poverty and famine. Matinding kahirapan at kagutuman. Kaya sabi ni David, hindi ko nakita sa panahon ko, no, hindi ko nakita ang mga matuwid na tao na dumanas ng kahirapan na namalimos sila. Bakit? Kasi iningatan sila ng covenant eh. Mga kapatid, tandaan natin, ang covenant ng Diyos, ang tipan ng Diyos, ang magbibigay sa iyo ng mabungang buhay, mapayapang buhay, masaganang buhay. Amen? Iniingatan na pamumuhay, makapangyarihang pamumuhay. Kaya lang may consequences. Kaya nga, kahit anong mangyari, pakitabi kang katabi mo, sabihin mo sa kanya, kahit anong mangyari, hindi mangyayari sa iyo yan. Dahil hindi ka aalis, hindi ka lalabag, hindi ka susuway sa tipan ng Diyos. Amen? Hindi ka aalis, huwag kang umalis. Huwag kang umalis, huwag kang mag-backslide. Kahit anong mangyari. Sabi na Leviticus 26 verse 19, second sentence, God said, I will make your heavens like iron and your earth like bronze. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi ng Diyos na gagawin kong parang bakal at parang tanso ang langit mo, yung ating kalawakan. Ibig sabihin, walang ulan. Walang pagdaloy ng tubig. Gagawin kong parang bakal lang yung langit, parang tanso yung lupa. Verse 20 sabi niya, your strength shall be spent in vain. Ano ibig sabihin nun? Kahit na magbungkal ka ng lupa, kahit na ano pang gawin mo, you will spend your strength in vain. Mauupos lang ang lakas mo. Bakit? Wala. Selyado. Bakit naging selyado ng bakal at ng kumbaga, ito yung metaphorical image na parang, ito yung tinatawag na matinding kahirapan. Matinding tinatawag na kagutuman. Walang pag-ani, walang pamumunga ng buhay. Dahil sa disobedience, pagsuway, paglabag sa tipan ng Diyos. Pang-anim, 7 times of plagues that brings infectious diseases. 7 beses ng salot na nagdadala ng nakakahawang sakit. Kaya tayo nakaranas tayo ng matinding pandemya eh. Bakit? Kasi may mga tao talagang, itong problema, pag pinagpala ka na ng Diyos, pag gumanda na ang buhay mo, huwag mong kalimutan ng Diyos. Huwag kang aalis sa Panginoon. No? Hindi natin issue rito yung pagbibigay na, yumaman ka na, magbigay ka. No, hindi. Kasi ang pagbibigay sa Panginoon, puso yan eh. Conviction ng buhay mo yan eh. Kaya hindi tayo nag-oobliga ng tao rito. Pero kapag yumaman ka, pinagpala ka, ang ganda na ng buhay mo, huwag kang aalis sa Diyos. No, huwag kang makokontrol ng pera. Ikaw ang umawak sa pera. Huwag kang hawakan ng pera. Kasi merong matinding kaparusahan o matinding epekto. Pwede sabihin ng tao, nasilan tayo ng biyaya ng Panginoon eh. Yes, of course, we are under the grace of God. But God has a covenant. His grace is within His covenant. Because of our obedience, because of our commitment to His covenant. But the moment na lumampas tayo doon, yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos, nagiging disgrasya sa buhay natin. Kaya sabi rito, Leviticus 26 verse 21, if you walk contrary to me and are not willing to obey me. No? Sinasabi ito ng Diyos sa mga tao talagang stubborn eh. Sabi niya, kung ikay lalakad ng hiwalay sa akin, malayo sa akin, at hindi ka sunod sa akin, and God said, I will bring on you 7 times more plagues according to your sins. Mga kapatid, mabigat sa loob ko na sabihin ko ito eh. Pero I need to preach the whole counsel of God eh. Si pastor hindi lang nangangaral ng pagpapala ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos. Si pastor kailangan din sabihin, ito yung consequences ng paglabag.
paglayo sa Diyos. 7 ulit na dami ng salot. Plagues that brings infectious diseases, ito'y nakakahawang sakit. 7 beses yan. Pang-7, loss of finances, financial loss. No? Pagkaubos ng pananalapi at kabuhayan. Pagkaubos. Leviticus 26 verse 22, I will also send wild beasts among you. Pag sinabing wild beast, pwede itong mababangis na hayop, pwede itong mababangis na tao. Which shall rob you of your children, nanakawan kayo ng mga anak, destroy your livestock, dawasakin ang iyong pag-aari, and make you few in number, gagawin kang kaunti, and your highways shall be desolate. Nangyari ba ito? Nangyari ito nung Holocaust. During World War II, 6 million Jews were annihilated. Pinuksa sila. Pinatay sila. Inubos ang kabuhayan nila. World War II. Kaya kung napanood nyo yung Oscar Schindler's List na movie, makikita mo doon kung paano pinortray yung pagsira, yung pagnakaw ng pagkuha ng kanilang mga ari-arian, at yung pagre-rape sa kanilang mga kababaihan, yung pagpatay sa kanila, nilagay ang iba sa gas chamber. Diba? Talagang matindi ang ginawa ng diablo sa kanila dahil sa kanilang pagsuway. Kaya sa Israel ngayon, ang Israel ngayon hap-hap eh. Meron iba naniwala sa Panginoong Hesus na ang Panginoong Hesus ang kanilang Messiah, ang iba hindi. Ang iba sa kanila hindi naniwala sa New Testament. Until today. We need to pray for them. We need to pray for those people who departed from the Word of God, na umalis sa tipan ng Diyos, yung mga nag-backslide. Pray for them. Kabagan natin yung mga taong umalis sapagkat sila ay sisirain at wawasakin ng diablo. Bakit? Wala sila sa protection eh. Kapag lumabas ka, wala ka sa pag-iingat ng Diyos. Hayaan ka ng Diyos. Kasi salita niya yun eh. Kumbaga ang Diyos, iingatan ka ng Panginoon, sasama ka ng Panginoon, the more you stay with Him. Pero the more na lumabas ka. Kaya ngayon Luke 15, isang halimbawa ng isang buhay na malayo sa Diyos. Miserableng buhay. Pangwalo, 7 times of suffering. Again, 7 beses na paghihirap ng kalooban. Imagine yung paghihirap ng kalooban mo, 7 beses yung paghihirap mo. Leviticus 26 verse 23, if by these things you are not reformed by me, kapag sa mga bagay na ito, hindi ka pa rin natuto, hindi ka nabago, pero lumakad ka pa rin ng contrary o malayo sa akin, and laban sa akin. Verse 24, God said, I also will walk contrary to you, and I will punish you yet 7 times for your sins. Matinding sufferings to mga kapatid. Matinding paghihirap ito ng kalooban. Pang-siyam, physical and spiritual death. Physical at spiritual na kamatayan. Leviticus 26 verse 25, unang sentence, God said, I will bring a sword against you that will execute the vengeance. Take note of the word, the vengeance of the covenant. Ipapadala ko ang tabak ng pagpaparusa laban sa inyo upang ipaghiganti ang aking tipan. See, when we stay, when we remain, when we are aware and conscious and mindful and we are committed to the covenant, then God's blessings will be with us. But the consequences of disobedience is a miserable life. God said, I will bring a sword against you that will execute, na magbibigay ng kagantihan sa tipan. And last, pestilence that brings outbreak of pandemic diseases. Salot ng paglaganap ng nakamamatay na sakit. Leviticus 26 verse 25,
Alam mo yung mga nangyayari sa ating panahon, lahat yan nakasulat mga kapatid. Lahat nakasulat. Bakit nangyari yon? Sasabihin ng mga tao, pinabayaan kami ng Diyos. Ang Diyos hindi nagpapabaya. Ang tao ang nagpabaya sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang tao ang nagpabaya sa kanyang tipan sa Diyos. Mga kapatid, bawat isa sa atin may tipan ng Diyos. At ito'y sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yung tipan ng Diyos kay Abraham ay tipan ng Diyos sa atin dahil tayo ay na kay Kristo. Amen. Ang lahat na kay Kristo ay descendants ni Abraham, tagapagmana ng pangako. At sana manatili tayo doon. And you know, kapag hindi, ito yun, yung mga consequences. Ito nga yung sinasabi, Leviticus 26 verse 25, when you are gathered together within your cities, I will send pestilence. Ipapadala ko, iaalaw ko, paihintulot ko ang salot, and you shall be delivered into the hand of the enemy. Matinding paghihirap sa kamay ng kaaway. Alam mo, pag ang isang tao na sa kamay ng kaaway, hinuhubaran siya. Tinotorture siya. Pinahihirapan siya. Iba yung mental torture compared doon sa physical torture. So bakit natin ito sinasabi? Kasi nga, mayroong disobedience. So papaano natin ito? Anong dapat natin gawin upang itong consequences na ito ng pagsuway ay hindi natin danasin? Ano po? Ano ang dapat natin gawin? Leviticus 26 verse 40, it's about repentance. Confession. God said, Leviticus 26 verse 40, if they confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their unfaithfulness in which they were unfaithful to me, and that they have also walked contrary to me, sabi ng Panginoon, kung ipapahayag niya, kung magko-confess, kung magsisisi at tatalikod sa kanilang kasalanan at pati yung kasalanan ng kanilang mga ninunagawa, ihingi nila ng tawad sa Panginoon. Verse 41, God said, that I also have walked contrary to them and have brought them into the land of their enemies, if their, take note of the word, uncircumcised hearts. Pag sinabing uncircumcised, hindi tuli na puso, hindi tuli na tao, ibig sabihin excluded, separated from the covenant. Kasi yung circumcised, siya yung included Pag sinabing circumcised, kumbaga ikaw ay tinuli ka, sa iba physically, pero ito yung pagtutuli ng puso. In other words, pagbabago ng puso. Kaya nga si David, sabi na makita si Goliath, who is this uncircumcised Philistine that defies the army of the living God? Sinabi niyang uncircumcised, ibig sabihin pag uncircumcised, excluded, separated, hiwalay sa covenant. Ito yung mga taong nilabag, lumayo, tumalikod sa Diyos. If their uncircumcised hearts are humbled, kung ang kanilang puso na hindi tuli, na hindi na bago, ay magpapakumbaba at tatanggapin nila yung kanilang guilt, yung kanilang kasalanan. Verse 42, and God said, I will remember my covenant with Jacob, my covenant with Isaac, and my covenant with Abraham. I will remember, and I will remember the land. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, aalalahanin ko ang aking tipan kay Jacob, akin ding aalalahanin ang aking tipan kay Isaac, aalalahanin ko rin ang aking tipan kay Abraham. Remember Psalm 105, verse 7 to 10, na yung covenant ng Diyos kay Abraham, ito ay kanyang oath kay Isaac, ito ay kinonfirm niya kay Jacob, kay Israel as an everlasting covenant. When God made a covenant with them, it was and is an everlasting covenant. Kaya sabi ng Panginoon, kapag may mga tumalikod, kapag may mga lumabag sa kanyang sinabi, kapag may mga sumuway sa kanya, at nakaranas ng miserableng buhay ng consequences ng mga 10 beses na ito ng pagpaparusa at paghirap sa kanilang buhay,
if they will confess, if they will repent, if they will turn away from their iniquities, then God said, I will remember. Aalalahanin ko. God will remember His covenant. Amen? God will remember. Aalalahanin ng Diyos ang kanyang tipan sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya lang He is a just God, a righteous God. Hindi pwedeng lahat ng tao nasa langit. Bagamat gusto ng Diyos yun eh. Gusto ng Diyos lahat ng tao nasa paraiso. Pero hindi niya madadala sa paraiso ang isang tao kung ang isang tao ay hindi tumalikod sa kanyang kasalanan. Huwag kayong maniwala sa mga tao na nagsasabing ang Diyos ay pag-ibig. At hindi siya magpapapunta ng tao sa impyerno. Walang impyerno sa kabilang buhay. Hindi totoo yun. May mga relihiyon na nagtuturo na walang impyerno. Merong impyerno. May paraiso, merong impyerno. Because ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero siya ay Diyos na matuwid. Diyos na banal, matuwid, righteous God. And He will not allow sins. He will not allow disobedience. He wants His people to be obedient to His covenant. Amen? Mga kapatid, I'm talking about covenant. Huwag natin itong labagin. Huwag tayo lumabas sa covenant ng Diyos. Because God always remember His covenant. Lahat ng sinasabi ng Diyos, lahat ng kanyang ginagawa ay nakabase sa kanyang covenant. Leviticus 26 verse 45, God said, for their sake, I will remember the covenant of their ancestors. Para sa kanilang kapakanan, aalalahanin ko yung aking tipan. God is the God of covenant. His covenant is His solemn promise, pangako niya sa mga sumusunod sa Kanya. Napakahalaga ng covenant. Kahit na sa family, ang mag-asawa, covenant yan eh. The moment na nagkaroon ng paghiwalay, suffering will manifest. God honors covenant. And we as God's people, we must honor, we must remember, we must be conscious, aware, conscious, and mindful of His covenant. And in doing that, we will experience the blessings of God. We will experience productive life, peaceful life, amen, prosperous life, protected life, powerful life. Can we give God the praise? In Jesus' name, amen.